This is for you. Ayun, ano pa bang gusto mong malaman sa akin? Eh, jowa. Para-paraan, yan ka na naman. Yang mga What if, no? What if maging tayo? para-paraan, yan ka na naman. Yang mga Ang galing niya na yung SK, wala namang kwenta yan eh. Ang dapat nating abolish, yung mga nakaupo doon, na nangungurakot lang sa barangay. Sino ang idol mo sa mga politiko? Politiko ka ba? Idol kasi dito sana eh. para-paraan, yan ka na naman. De-date muna kami. Ilan mo ba ako sasagutin? Good day mga ka-Yes! This is Mr. Yes TV. Alam nyo na, bawal mag-no. Alam nyo ba kung nasan tayo guys? Nandito tayo ngayon sa Cavite. Pero hindi ko na sabihin kung saan lugar. Mamaya na. At may kikitain tayo at gagawa natin ng kabutihan. Tatanungin na naman natin. Let's go! Hi Jen. This is for you. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. This is Ate Jen. Hello, Ate Hi Jen. guys, I'm Jen. Pakilala ka naman. Kung sino ka at taga saan ka. I'm Genesis Telmo. Jen na lang for short kasi masyadong formal kung Genesis. So, dito ako sa Indang, sa barangay ng Kalumpang Lehos. And, ayun, ano pa bang gusto mong malaman sa akin? May jowa ka naman. Para-paraan, yan ka na naman. Joke lang. Showbiz. Ate Jen, my name is Mr. Yes. Mr. Yes. Bawal mag-no. Baka gusto ko ng milk tea. Pwede ba, Ate Jen, libre mo ako? What? Bawal ko mag-no. Sige. Pikiling ko sa'yo later. Boss, bigyan mo kami dalawang ano rito. Milk tea. Bibili ba? Dalawa. Oh, maiba tayo, no? Anong po lang? Si Jen ba? Ano ang pinagkakaabalaan sa buhay? Kamusta ka ngayon? Currently, nagtatrabaho kasi ako sa isang private company. Sa akong cyber moderator. Pero, hindi ko nababanggitin ko sa ang platform kasi confidential siya. So, graduate ako. Last year, graduate ko lang ng college ng course ng political science. Currently, ka-inquire ko lang for my master's degree na sustainable leadership. Sa mga magka-college dyan, nag-iisip anong mga kurso ang kanilang kukunin. Ano ba yung nilalaman ng political science? So, sa political science kasi, doon natin malalaman actually yung basic rights natin. Kasi pinag-aaralan natin yung Philippine Constitution, kung paano ba ang nangyayari sa batas, bakit may ganito tayong batas. And sa doon natin malalaman talaga kung ano ba yung nangyayari talaga sa paligid natin. Kasi yun yung tinatakal talaga natin, yung mga issues sa society. And kasi minsan sa social media lang tayo nag-base pero hindi talaga natin alam ano ba yung nangyayari talaga. Titig mong masters? Sustainable leadership. Sustainable leadership. Uy! Boss, walang may kamukha ulit kayo. Parang lagi ko nakikita to. Sa iba't ibang pinupuntahan namin. Pinapagal mo kayo eh. Kaya pala, thank you ha. Salamat sa Anyway, speaking of leadership, no? Sustainable leadership. May experience ka na ba ng pagiging leader? Ako, nung student ako, actually elementary pa lang eh. Kasi sa elementary meron tayo parang supreme government. So back then, tumakbo din ako ng, ano yun eh, parang governor, vice governor. Yun yung tagging before. So tumakbo ako na as vice governor. Sa maliit na elementary school, tutulong ko sa mga students. Tapos nag-high school ako sa high, nag-student leadership. Hanggang sa nag-college ako sa Political Science Society. Nag-officer ako doon. And hanggang sa nag-pandemic. Nung nag-pandemic, yun yung parang kami na magkakaibigan. Sabi namin, what if tumulong tayo? So gumawa kami ng non-governmental organization na tinawag namin na on-cam PH. On-cam. On-camera lang yung meeting namin. So pero nag-get together kami na magre-reach out na kami ng tulong. So punta kami sa iba't ibang bayan, nagbigay kami ng clothes, mga ganong bagay. Saan galing yung funds doon? Syempre, kumuha kami sa bulsa namin. Kanya-kanya. Tapos lumapit din kami sa ibang mga businessman, ibang politician, na willing naman silang tumulong. So parang yung tulong nila, isa lang din kami sa naging huli para ma-reach out namin yung mga
napakadami mo na palang experience, no, when it comes to leadership at yung mga community service. Yung iba kasi, pag nakaupo na, tsaka lang daw tutulong, no? Pero ikaw, wala ka posisyon sa gobyerno, no? Pero, may natutulungan ka na. What if, no? What if, maging tayo? Oh, kontuhan na naman yung mga viewers ko dyan. Joke lang yun. Pero what if, no, magkaroon ng pagkakataon, maging leader ka naman ng community o ng isang barangay. Ikaw bilang isang kabataan, ano ang mga naiisip mong programa na dapat para sa kabataan? Ayoko makakarinig ng liga. Siyempre, focus din tayo sa education, di ba? Educational assistance from elementary students, sa mga high school students, food supplies, financial assistance. Tapos, isa din sa naisip ko, eto, base lang dito, kung magbabasa ako sa barangay namin, kulang kami sa health services. So, naisip ko, maganda rin na magbigay ng tulong ng libreng gamot, yung mga basic medical equipments. Kasi pag may, pag may emergency, ang hirap, pupunta ka pa sa bayan, pupunta ka pa sa ibang lugar. So, maganda yung sa sarili mong barangay, meron kayong makukuhanan, di ba? And aside doon, sabi mo, bawal yung liga. Hindi na. Pero not totally naman. Hindi ba? Kumbaga, masyado siyang common, pero dapat siyang gawin. Oo, dapat din siyang gawin. Pero, parang nakafocus tayo, lagi natin nakikita ang basketball, di ba? Tapos sa mga nagbabasketball, lalaki lang halos din nakikita natin. Tapos kung sino yung team nang nasa basketball, sila na lang sila yung naglalaro. So parang ang gusto ko, parang diverse sports development. Ano ba talaga yung mga nilalaro ng mga kabataan natin ngayon? Basketball na ba? So meron tayong mga basketball, volleyball, softball, baseball, di ba? Badminton. And gusto ko diverse siya. Kung magiging isa akong leader, medyo nahihirapan yung barangay din namin lalo na pag-araw ng palengke, sobrang hirap ng transportation. Oo, tricycle kasi yung dumadaan din na transportation. Tapos, pag-araw ng palengke, hindi halos na reach yung barangay namin kasi dulo kami. So, naisip ko, eto naman mula naman ko sa akin. Wala kang gagalawing pondo ng kung ano man sa barangay, di ba? Gusto ko magkaroon ng free service or free transportation na mula sa akin, mula sa pamilya. Mula sa'yo talaga, personal? Grabe ka naman. Pwede ba ako maging parte ng pamilya mo? Angas nun ha. Ang ganda ng nung nakikita mong programa at hindi ka pagagalaw ng pondo sa barangay. You're galing sa sarili niyong bulsa, no? At napaka-generous mo naman. Dapat bang i-abolish ang SK? Kasi ang sinasabi nila, wala naman daw kwenta ang sangguniang kabataan. Dapat ba siyang i-abolish o hindi? Para sa akin, hindi naman totally yung sanggunian ng kabataan yung dapat i-abolish. Ang dapat nating abolish, yung mga nakaupo doon, na nangungurakot lang sa barangay. Huwag yung i-generalize. Kasi lagi nang sinasabi, bakit gusto mo ng, for example, politics. Politics is dirty, sabi nila. Pero ang totoo, politics itself, hindi naman siya dirty eh. Kaya lang dumudumi yung politika, gawa ng mga ilan sa mga politiko. Kasi lagi na generalize, diba? Pag SK ka, mga maliliit na, yung pangpalaking buhaya, diba? Baby pa daw, baby. Baby pa daw. So, para sa akin, hindi siya dapat i-abolish kasi SK din yung parang puso ng kabataan. Sila din yung kaunahan na magre-reach out sa mga kabataan. Kasi sinasabi nila, ang galing niya na yung SK, wala namang kwenta yan eh. Di ba gano'n? Baka may ilan. May point naman sila eh. Pero wag natin, parang ang sinasabi mo, wag mong in general. Kasi pag sinabi mo SK, lahat na yon. Eh paano yung matitinong SK? Parang gano'n, no? Gusto ko na sana mag-last segment kasi nag-i-enjoy. Bilang isang kabataan, ano yung binivisualize mo in the future? Gusto ko ng innovation talaga eh. Kasi parang nasanay yung mga kabataan or sa barangay man namin, nasanay kami na okay, may tatakbong SK, may tatakbong SK. Tapos yun na lang. Tapos wala nang nilulook forward na kailangan meron kaming makikitang ganito na mula na. Kasi may pondo yung SK eh. So parang wala na lang sa kanila yun kung may project man o wala. Kasi parang ang mindset na lang din ng iba eh, di naman kami apektado, nabubuhay naman kami. Parang gano'n, di ba? So parang yung gusto ko, if ever na magiging leader ako sa barangay namin, gusto ko, hahanapan nyo rin kami. Kasi yung leader,
hindi kami totally, kayo yung susunod sa amin. Susunod din kami sa gusto nyo. Hindi yung pwedeng, eto, magbabagsak kami ng project sa inyo. Pero maganda din yung may boses yung mga kabataan, di ba? Parang talampagin nyo kami, ano ba yung gusto nyo? Tapos yun yung ibibigay namin. Ngayon, pag nangako kami at hindi namin natupad, balikan nyo kami. Nasaan na yung mga pangako? Sana all bumabalik. Pag nangangako. Para sa mga nawawalan na ng tiwala sa sangguniang kabataan, nasa sa atin naman yung desisyon, nasa sa atin yung boto. So tayo mismo yung maghahanap, sino ba yung karapat-dapat? Kasi pag may nakita tayong isang pagkakamali, nilalahat na natin na lahat sila ganito, lahat sila korap, lahat sila nangungurakot sa pondo. So tayo na lang mismo yung gagalaw. Kailangan titingin tayo sa, syempre importante yung credentials, di ba? Mahirap naman yung boboto ka tapos wala na, yung boboto mo wala namang alam sa barangay, wala namang alam sa society, di ba? So kailangan pumili ka din naman. Oh my God. I remember so many people. You're so mean to them. Agaga. Tuloy. Ay, nasa sa atin yun, tayong mga botante. Piliin natin yung tama. Huwag tayong magbabasa na, sikat natin, ito boto ko to, di ba? Sikat natin, ito boto ko to eh. Tropa ko to eh. Napapanood ko to sa basketball, magaling to, di ba? So dapat, yung maganda talaga, yung hangarin, tapos may plataforma, yung alam mong may magagawa para sa'yo. Ikaw, maganda ka. Parang ang ganda ng message mo eh. Para maanting sila. Makalampag naman kayo. O ngayon, dito na tayo sa last segment ng ating interview. Ang Past Talk. Alam mo ba yung Past Talk? Boy Abunda. Kamukha nga lang eh. Okay. Ay, pwede mag-pass? May May no ba dyan? Bawal mag-no? bawal mag-no. Dapat may sagot ka pa din kahit A-E-I-O-U. Oo. McDonald's, Jollibee. Jollibee. Kabataan o katandaan? Kabataan, papunta sa katandaan. Tatlong katangian na dapat meron ng isang youth leader. Credentials, puso, at tapat na pagsiservisyo. Pinaka gusto mo sa isang tao? Yung may integrity siya, di ba? Yung kahit wala nakakita sa'yo, tapat ka, kahit kanino. Ano naman ang pinaka-ayaw mo sa isang tao? Ayoko nang sinungaling. Yun talaga. Ayoko, kasi pag sinungaling ka, yun parang root cause na yun ng lahat Lahat. ng evil mo, di ba? Pag sinungaling. Ang paborito mong prinsipyo sa buhay? Na ang pagtulong ay walang mukha. Ang pagtulong ito. Oh, I love it! Yes, sir! Sino ang idol mo sa mga politiko? Politiko ka ba? Idol kasi kita sana eh. Gods, ako na idol niya. Hindi ka, seryoso. Maliban sa akin. Sino ang pinaka-idol mo? Mula kahit national hanggang pababa. Ang nilulook up ko talaga is si Atty. Lenny. Okay. Sino naman yung pinaka-ayaw mong politiko? Sige na, hindi mo tayo kilala na. Talaga ba? Donald Trump? Pwede. Dugtungan mo to. Ako si Jen, ako ay... Tutulong kahit kanino, kahit walang nakakakitang tao. Panis. Guys, this is Ate Jen, napakalupit. Natutuwa ako at nakausap natin, nakakwentuhan natin. Ha? Natatawa lang ako kasi nagigits ko yung mga pinagsasasabi. Jen, thank you. Thank you so Date mo much. tayo, cheers. Yun. De-date muna kami. Kailan mo ba ako sasagutin?